Gano ay sa demonyo. Bakit ko sinabing magdaraya ka? Ang dami mong kasinungalingang ginagawa sa mga Katoliko. Puro panlulukong pagdaraya ka. Noon pa, ayan, payat ka pa. Noon, para kang may TV niya noon. Sa dami mong kasinungalingan, kaya tumaba ka. Kaya paano ako makakapos? Paano ako mauubusan yung sasagot sa iyo? Ay napakarami mong mga kasinungalingang ginawa para maloko mo mga Katoliko. Okay. Nawala tayo sa ere kanina dahil biglang nawala ang internet, no? Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome sa ating live streaming. Muli itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. Daming naghanap na kung nasaan na ngayon si Cesar Sineta. Ito ang channel niya noon na ako, si Kabornok, Father Darwin at iba pa ang tinitira. Grabe itong kung tumira, no? Maliban na nagmumura. Kung naalala niyo, tinawag niyang demonyo si Father Darwin. Ako din ay tinawag niyang dakilang adik daw. At dito, nag-sign off na si Cesar Sineta sa kaniyang channel. Ito, makita ninyo, part 1, dakilang adik si Wendell Talibong. So, yun ba talaga ang mangangaral ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo? Pag mabuking sa kanilang mga aklat na pinagchachap-chap at ginagamit laban sa pananampalatayang Katoliko, galit na galit ang resulta, no? Tulad sa sinabi ni Cesar Sineta, ang paring Sigitgano ay sa demonyo. si Father Darwin daw ay sa demonyo. Kaya pinahinto na siya sa pag-YouTube ngayon. Ating tatalakayin at yung mga aklat na ginagamit nila laban sa ating pananampalataya. Samahan ninyo ko. Kasi kinalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay at sa mga suking taga-subaybay natin at sa bago pa lang, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment, i-share ninyo mga kapatid. Welcome! Happy New Year sa lahat, no? Ilang oras, isang araw na lang, no, papasok na ang taong 2025. At halos sabay-sabay ginawa ng iba't ibang dioceses ang pagbukas sa Porta Sancta, ang Holy Door. No? At tatalakayin natin yan sa susunod mga kapatid, kung paano natin makamit yung plenary indulgences attached sa pagpasok sa banal na pintuan. Dahil plenary indulgence can be obtained under the usual conditions. Ating i-acknowledge muna ang mga pumasok ngayon sa ating live streaming. No? Welcome, Merry Christmas. At advance Happy New Year sa mga kapatid natin. Sila si Sir Rick, Lolita Kutas, Y. Timo, si Sir Rick, sila si Lolita Kutas. Pwede ko mag-ask kapila na ko i-renounce ang occult practice. Palaging i-renounce yan. Di basta-basta talaga yan. Kung malalim na ang contamination. Si John Rosales, hello.
Bro Windel, sa mga taga-subaybay, and God bless. Iba talaga si Tatang Sinita, tumatandang paurong. Si Hani Ramirez, Happy New Year, Bro Wendell. White Timo, advance Happy New Year sa lahat. From Jinsan, si Hani Ramirez from Surigao. Si Jeffrey Alelin. Diyan nawala rin si Bro Ili. Bago ito matsugi, baka ganito din ang mangyari kay Sinita. Pagdasal po natin sila, mga kapatid. Sa ating mga kapatid yan sa pananampalataya at katweran, welcome. No, sa mga pumasok. Ito sila si Losita Alanis, si Janet Alinsod, si Benjamin Barba sa Quezon City, sa daming mga pumasok na Tito Maulas. Brad Windel, pray always aking mission sa Sierra Balyunis, Bohol, sa Soldiers of Christ Catholic Charismatic Healing Ministry. Amen. Bere 3 months uuwi sa Bohol. May fellowship din sa Domingo. Monthly po. Okay, every monthly. Sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay, okay, si Serek, Jeffrey Allen, si Bro Windel, meron ka bang kopya ng aklat mga kabuluan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Baka pwede mo akong padalan. Hindi, Xerox lang itong akin. So, shipping fee, thanks for reply. May Xerox ako sa naturang aklat. Buong aklat Xerox. Si SB Ablando, Merry Christmas. Si Kenneth Nunez, hello po, watching from Ilocos Sur. Oy, hello, kumusta dyan si Ilocos? At lalo na yung mga kapatid natin sa Ilocos Norte. Sila si Apo Dani Divaras, Father Dani. Si Bro Nanding Pascual at si Abigail Pascual. Kumusta? Miss na. Si kapatid na Vicente Junior Lazo, maayong Pasko o balaang bagong tuig, watching from Hawaii. God bless. Si Uliba Salido, Merry Christmas and fruitful New Year sa inyo, Bro Windel and family, watching from Ibahay, Aklan. Si Hani Ramirez, Bro Windel, asa makapalit sa Deliverance Handbook. Nasa online yan, nasa St. Paul, no? Si Eli Almendras, good morning mga ka-Kristyanos. Bro Windel, at sa kaniyang kasamahang punto por punto, peace be with us. Eve Apiaga, Merry Christmas, Brother Windel and family. At sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay. Okay. So, nawala tayo sa ere kanina, no? Dahil, yan, nawala ang internet. So, ating tatalakayin mga kapatid, yung mga aklat na ginagamit ng Seventh Adventist, ng SDA, no? Kaugnay dito. Alam niyo naman na Katoliko ang pinagbakbakan nitong mga sikta at relihiyong tatag lamang ng tao. Yung relihiyong tatag ni Muhammad, yung relihiyong tatag ni Ellen Goldwhite, Katoliko talaga ang pinagtutulungan nila. Dahil, alam nyo, ang demonyo galit na galit sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. So,
kung maalala ninyo, na-booking kasi si Tatang Cesar Sineta. Todo siya tanggi noon na hindi daw niya tinakpan yung Biblia na gamit niya. Pero klarong-klaro, Bumira na naman. Yun daw na verses na ginamit ko, yung 13:17 ng Apokalipsis, tinakpan ko raw ng at yung o. Bakit ko naman tatakpan ng at yung o? Ano bang pakinabang ko doon? Samantalang, paulit-ulit na yung pinapaksa sa sinasagot yan ng iglesia. Hindi pa ulit-ulit na pala yung ginagamit yan, yung na-discover natin na ang balikan natin. Ano makita mo dito? Ha? Kayo, anong nakita niyo dito mga kapatid? Dahil, para bang, inosente dito si Tatang Sineta. No, so, klarong-klaro na, pero, walang pagkakaiba ni Pastor Cesar Dizon din, no? Todo talaga, hanap ng paraan para makalusot. At, kahit nakita ng tinakpan at booking na, ibang palusot naman, nagkawindang-windang na talaga si Cesar Sineta dahil ang itinuturo niyang nagtakip sa Biblia. Pero, sa una, sabi niya, hindi tinakpan. Pero nang nabuking, ang itinuturo at pinagsisihin niya na nagtakip ay ang defensor katoliko daw sa Bibliang dala niya. Na talagang dinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit. Ayan. Ito po ang lugar na yun. Ito po. Ayan po yun. Ayan po yun. Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Defensor Katoliko nun, si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Inyo, talibugok. So yun, talibugok na ang tawag niya sa akin dahil na-booking siya, no? Una, mga kapatid, kung pakinggan natin si Cesar Sineta, sabi niya, kung may dikit, para bang palitaw niya na wala talagang dikit. Pero klarong-klaro na sa mismong ipinakita niyang dinikitan. Pero dahil di niya mapabulaanan yan, ang sabi niya, hindi siya ang nagdikit. Defensor Katoliko o kaya si Monsignor Abriol. Pero di sigurado siya dahil may nakarugtong siguro ang nagdikit. Kaya dahil sa na-discovering ito, wala na. Naglahong parang bula si Cesar Sineta sa kaniyang channel. No, panalangin lang natin itong mga anti-katoliko mga kapatid na banat sa aral ng simbahang katoliko, no? At ngayon gumagamit sila ng mga aklat katoliko para tuligsain lalo na itong pagdiriwang natin sa Pasko, Christmas. Eto. Hindi tayo nakikiisa sa gawain ng Pasko ng Iglesia Katolika. Kaya mahalagang tanong pa, ang petsa lamang po ba, mga kapatid at mga kaibigan, ang kinuha mula sa pagano? Ano-ano pa ang mga gawain sa tinatawag nilang Pasko na kinuha rin sa gawain ng mga pagano? Yung paggamit nila ng kandila, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, at yung tinatawag na Christmas tree, ayon po sa aklat na The Two Babylons or the Papal Worship by Alexander Hislop sa page 97, ganito po ang ating mababasa. Ang mga kandila sa ilang bahagi ng Inglaterra na sinisindihan tuwing bisperas ng Pasko at ginagamit sa buong panahon ng pagdiriwang ay sinisindihan din ng mga pagano sa bisperas ng kapistahan ng Diyos ng Babylonia.
upang parangalan siya, sapagkat isa sa mga mapagkakakilanlang kaibahan ng pagsamba sa kanya ay magkaroon ng mga sinindihang kandila sa kanyang mga dambana. Ang Christmas tree na ngayon ay lubhang pangkaraniwan na sa atin, ay pangkaraniwan din sa paganong Roma at paganong Ehipto. Kaya malinaw po dito sa aming binasa sa inyo. Yun, malinaw po dito sa aming binasa sa inyo. At ang aklat na ito, mga kapatid, ay isang aklat na anti-Catholic. Si Alexander Hislop ang may akda niyan, no? Na nabasa lang nila na eto pahina 97 binasa, the candles in some parts of England lighted on Christmas Eve and used so long as the festive season last were equally lighted by the pagans on the eve of the festival of Babylonian God, to do honor to him. For it was one of the distinguishing peculiarities of his worship to have lighted wax candle on his altars. The Christmas tree, now so common among us, was equally common in pagan Rome and pagan Egypt. Una, tandaan ninyo na itong ginamit nilang aklat, mga kapatid, na nagsabi yung mga kandila daw ay isang bahagi ng Inglaterra na sinisindihan tuwing bispiras ng Pasko. At sinabing ginagamit sa mga pagano, lalo na sa kapistahan ng Diyos ng Babylonia. At yung Christmas tree na naman umano ay lubhang pangkaraniwan na ginawa sa Christmas, ay parihong pangkaraniwan din sa mga paganong Romano at paganong Ehipto. So, ang kanila, ginagamit nila, mga kapatid, yung pagan fallacy, no? Na dahil ginawa sa mga pagano, therefore pagano na selebrasyon. Pero ang referensya na ginagamit nila ay isang referensya ng anti-Catholic source, mga kapatid. Dahil anti-Catholic source yung the two Babylons, napakalinaw na natural na lamang na negatibo talaga ang sasabihin niya laban sa aral ng simbahang Katoliko. Pero tandaan natin, kung sundin nila ang logic, sundin talaga ang logic, lalo na ginagamit nila yung referensya ng anti-Katoliko, lalabas na pati mga Hudiyo sa lumang tipan ay sumusunod sa aral ng mga pagano. Bakit? Gumagamit din. Di ba nila alam na ang mga Hudiyo noon gumagamit din ng kandila? Job chapter 18 verse 6. The light shall be dark in his tabernacle, and his candle shall be put out with him. O see? Gumagamit din ang mga Hudiyo ng kandila noon. Dagdag pa, Job chapter 29 verse 3. Ito mabasa natin. When his candle shined upon head, and when by his light I walked through darkness. O see? So kung ang paggamit ng kandila ay sa pagano, ang tanong, sa pagano na ba yung nasa Biblia dahil gumagamit ng kandila din batay sa kasulat? Bakit tayo mga Katoliko, lalo na sa simbahan natin, meron tayong mga kandila? No? Bakit? Tuwing Pasko, ginagamit din natin ang mga kandila. Ang tandaan natin, mga kapatid, na ang Pasko para sa atin ay pagdating
o pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Di po ba nila alam na ang ating pinagdiwang, ang ating Panginoong Hesus, siya ang ilaw sa buong mundo? Di po ba? Kung tingnan natin ang John chapter 8 verse 12, ito ang mabasa natin. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. John chapter 8 verse 12. Siya ang ilaw sa sanlibutan. Siya ang ating ipinagdiwang. Kaya, dito pa lang sa talata na ginamit natin John chapter 8 verse 12, malinaw mga kapatid na sumisimbolo bilang ilaw ang ating Panginoon Jesucristo. At yun ang kandila na ginagamit natin na sumisimbolo kay Kristo mismo na ilaw ng sanlibutan. Kaya yan ang dahilan kung bakit marami ang gumagamit ng kandila pag Pasko. Dahil isinilang, ating ipinagdiriwang ang liwanag sa mundo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Hindi lang yan. Sabi pa nila, dahil ginamit nila yung anti-Catholic na referensya tungkol sa Christmas tree, na ang Christmas tree daw ay sa pagano na pagdiriwang. Bakit? Meron pa silang isa pang aklat na ginagamit dito mga kapatid. No? Ano yung aklat na yan na ginagamit nila? Ang Collier's Encyclopedia. Ito'y ginagamit nila kasama ang Two Babylons ni Alexander Hislop. Ano pa ang sinasabi nila tungkol sa Christmas tree, kapatid na Mabi? Dito po, basahin natin sa Collier's Encyclopedia, Volume 6, page 404. Ganito po ang ating mababasa. Itinuturing ng ilang otoridad ang Christmas tree na isang namalaging umiiral na labi ng pagsamba sa puno ng mga pagano at tinatalunton ito sa matandang Roma at Ehipto. Ayon po dito, ang Christmas tree ay isang namalaging umiiral na labi ng pagsamba sa puno ng mga pagano. Yung tinatawag nilang tree worship of pagans, kapatid naman. Yan. So, kaya kung wala kayong alam sa pananampalataya, delikado talagang matangay kayo sa mga ministro ni Felix Manalo na gumagamit nitong mga aklat, iba't ibang referensya para sa pag-atake sa ating pananampalataya. Ginagamit nila ang Collier's Encyclopedia Volume 6, page 404. Some authorities consider the Christmas tree a survival of pagan tree worship and trace it to ancient Rome and Egypt. Yan, ginagamit nila. Kaya conclusion nila, di po ba? Malinaw na ang selebrasyon ng mga Katoliko may halong pagano o na di nila naunawaan talaga ang binasa nila sa pagtuligsa nila sa Christmas, sa Disyembre 25, sa kandila at sa Christmas tree, mga kapatid. Yung kinukot nila na referensya na ang resulta ay nagiging diferensya, totoo namang mula sa history book yon. Pero akala ng mga ministro ni Felix Manalo na palaging gumagamit yan, na yung history na yan, na nagsabi daw umano na sa paganismo daw kuno yung Christmas tree. Pero kung susuriin nating mabuti yung binasa nila, malinaw naman yung nakasulat sa binasa nila. Anong nakasulat, mga kapatid? Some authorities consider, yun ang mabasa, binasa mismo. Ibalik natin ang sabi ng ministro ni
Felix Manalo kaugnay sa aklat na ginagamit nila. Ay, ano pa ang sinasabi nila tungkol sa Christmas tree, kapatid na Mabi? Dito po, basahin natin sa Collier's Encyclopedia, Volume 6, page 404. Ganito po ang ating mababasa. Itinuturing ng ilang otoridad. So, itinuturing ng ilang otoridad. Malinaw yung binasa niya. Itinuturing ng ilang otoridad. Ang tanong dito, sino itong tinutukoy na ilang otoridad, some authorities, na nagturing na sa pagano? Walang iba, kundi yung matagal nang nagtuligsa sa simbahang Katoliko, gaya ng Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo, yung Saksi ni Jehovah na tatag ni Charles Taze Rosell, yung dating daan ni Eliseo Soriano, yung Seventh-day Adventist. Pero alam niyo ba, kahit yung mga pastor sa Seventh-day Adventist may di na sila nagkaunawaan kaugnay dito dahil may anti-Christmas, pero may mga pastor na pro-Christmas din, at maliban dyan, nag-Christmas party na ang Seventh-day Adventist. So, yun ang tinutukoy sa referensya na some authorities, ilang otoridad na itinuturing ang Christmas tree na sa paganismo. At hindi yung otoridad sa simbahang Katoliko ang tinutukoy sa naturang referensya, kundi yung mga tumutulig sa Christmas tree na siyang nagtuturing sa Christmas tree na sa pagano kuno. Ang tanong, batay sa argumento nitong mga umaataking heretiko, mga kapatid, na ang Christmas tree ay sa pagano daw. So, naniniwala ba ang ating mga kapatid na mismo ang ating Panginoon Jesucristo ay pagano na rin dahil sinabi niya, I am the tree? Nasa Juan Kapitulo 15, versikulo 1 yan. So, una, tandaan natin mga kapatid, itong Christmas tree, walang kaugnayan ang paganismo mismo. So, kung tingnan natin ang history, yung paganong Egyptian, paganong Romano, although meron silang tinatawag na Druids noon sa pagsamba ng puno, pero ang sa simbahang Katoliko, mga kapatid, lalo na yung ilang mga Protestante, Seventh-day Adventist nga, nakita ko kay Cesar Dizon sa picture niya, may Christmas tree sila. Hindi ang puno ng kahoy ang sinasamba bilang Diyos, kundi ang simbolo ng puno na nagsimbolo sa Kapaskuhan. Ang simbahang Katolika, mga kapatid, no, ang kaugnay nitong Christmas tree, tingnan natin ang Biblia. Napakalinaw sa Biblia na may hula kaugnay sa Christmas tree. Ano ba yan? Ito, sa Psalm chapter 96, verses 11 up to 13. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the sea resound, and all is in it. Let the fields be jubilant, and everything in them, and all the trees of the forest will sing for joy. They will sing before the Lord, for He comes. He comes to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the people in His truth. Psalm chapter 96, verses 11 up to 13, mga kapatid. So, kung makita natin ang mensahe sa bersong iyan, diyan makikita natin, mga kapatid, na hinuhulaan na ang pagdating sa ating Panginoon Jesucristo.
na ang lahat o manong mga tao ay magagalak at magsaya. At ang lahat ng mga puno mag-aawit ng kagalakan. Ito ay patungkol sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. No? Kaya ginagamit natin ang Christmas tree. Hindi dahil ito'y pagsamba sa puno, kundi palatandaan na kung ang tao sa lumang tipan ay nahulog sa kasalanan sa pamamagitan ng puno, tayo'y tinubos ni Kristo sa bagong tipan sa pamamagitan ng puno sa cross. At meron pa silang iba pang aklat na ginagamit at yun ang dahilan kung bakit may mga Katoliko na natangay sa ganitong propaganda ng mga ministro ni Felix Manalo. Anong aklat yan? Ito. Luma na itong aklat, mga kapatid. Handbook of Christian Faith and Customs. Ito ang palaging ginagamit ng mga ministro. Bakit? Ito ang basahin nila. At ng isang nagngangalang Francis X. Weiser, ganito ang kanyang sinasabi sa page 61. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano, 275, ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw, sa araw na iyon. Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na Araw ng Kapanganakan ng Araw at idinaos ang dakilang mga paganong pagdiriwang na panrelihiyon sa buong imperyo ng pananampalatayang Mitray. Ayan. Ang paborito talaga sa mga ministro, pero pinag-chap-chap ito. No? Pinag-chap-chap ginagamit sa kanilang programa. Pero kung tignan natin, mga kapatid, ano po ba ang nakalagay sa naturang aklat? No. Una, ginagamit nila din itong pahina 61 na nakasulat, the Church of December 25 was influenced by the fact that the Romans, from the time of Emperor Aurelian 275, had celebrated the feast of the sun god Sol Invictus, the unconquered sun. On that day, December 25, was called the birthday of the sun, and the great pagan religious celebration of Mithras cults were held all through the empire. Yun ang ginagamit nila at sinabi, di po ba malinaw ang sinabi sa Aklat Katoliko, Otoridad Katoliko, na nanggaling mismo sa pagdiriwang ng mga pagano. Hindi naintindihan sa mga tumutulig sa December 25, mga kapatid, yung kinukot at ginagamit nilang referensya. Tama naman aklat sa Katoliko. Pero akala nila, pabor sa kanila, na nabasa nila sa paganismo daw umano ang Disyembre 25. Pero pag susuriin natin ang referensya, diferensya talaga ang resulta. Dahil malinaw, mga kapatid, na ang kanilang ginagamit, no? Ang kanilang ginagamit ay pinag-chap-chap lang nila. Binanggit sa naturang referensya yung taong 275 Anno Domini, yung pagdeklara sa kapistahan sa haring araw na tinatawag sa Latin na Sol Invictus. Ang tanong, kailan po ba ipinagdiwang ng mga Kristiyano, lalo na sa early Christians, ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo sa Disyembre 25? Napakalayo na. Huli na yung sa mga pagano ikumpara sa mga Kristiyano. Bakit? Dahil sa taong 250, yung mga Apostolic Constitution, mga kapatid, lathala na sa pagdiriwang noon.
sa taong 170 Anno Domini, sila si Saint Hippolytus. May pagdiriwang na sa Disyembre 25, si Saint Teopilo sa taong 171. May pagdiriwang na sa Disyembre 25 sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Sa taong 202 Anno Domini, si Saint Irenaeus binanggit sa kanyang aklat mismo na may pagdiriwang na sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya matatawag ba natin, mga mahal na kapatid, na sa paganismo ang pagdiriwang natin sa Pasko kung mas nauna na ang mga Kristiyanong nagdiwang sa Disyembre 25 bilang kapanganakan sa ating Panginoong Hesus kaysa tinutukoy nilang Sol Invictus na ipinagdiwang sa Disyembre 25? Sa Disyembre 25, nativity ng ating Panginoon Jesucristo, binanggit na sa taong 70 hanggang 250 Anno Domini. No? Samantalang ang Sol Invictus, kailan? Sa 275. Sa paganong emperador na si Aurelian. So, napakalayo ang gap, mga kapatid, kung talagang sincero sila na pinag-aralan ang history, hindi yung kanilang story. No, at ipakita ko ninyo yung pinag-chap-chap nila dahil mabasa lang kasi nila na the choice of December 25 was influenced by the fact that the Romans from the time of Emperor Aurelian 275 had celebrated the feast of the sun god Sol Invictus. O, yan. Kaya, iugnay nila yung karugtong, pinag-chap-chap nila na the choice, the popes seem to have chosen December 25 precisely for the purpose of inspiring the people to turn from the worship of the material sun. Pero pinagputol nila yan. Ito, pakita natin ang original. Screenshot ninyo para di kayo biktima nitong mudos na ito. Ito, ang iniwasan nila, yung huling bahagi kasi may nakasulat, however. Yung however, the Christians of those early centuries were keenly aware of the difference between the two festivals, one pagan and one Christian, on the same way. Also, however, dito, iniwasan nila sa aklat na ito, mga kapatid. No? So, kaya mag-ingat talaga sa ginawa nila. Pakita ko. Ito ang iniwasan nila sa naturang aklat. Handbook of Christian Feast. Ito ang binasa nila. It has sometimes been said that nativity is only a Christianized pagan festival. Iniwasan nila, however, the Christians of those early centuries were keenly aware of the difference between the two festivals, one pagan and one Christian, on the same day. The coincidence in the date, even if intended, does not make the two celebrations identical. Yon ang nakasulat, mga mahal na kapatid. Pero, tingnan nyo, paano nila pinag-chap-chap, paano nila pinagputol-putol, di ba? Delikado talaga pag makinig kayo doon at di niyo pag-aralan yung aral ng simbahang Katoliko. Pero ang tanong, ang INC ba, kung ang kanilang argumento, ito mga kapatid, kung ang kanilang argumento na ang Kapaskuhan, ang Kapaskuhan ay sa pagano. Kung yon ang kanilang argumento, tandaan natin na ang Kapaskuhan ay sa
pagano. Ang tanong dito, bakit ang INC mismo nagdiwang sila ng New Year? Ito po ulit-ulit, di yan sinagot ng mga ministro. Dahil mas lalong lulubog sila pag sasagutin nila yan sa kanilang TV. Di ba? Tuwing New Year, tingnan niyo. Lalo na sa New Year, yung Philippine Arena nila, punong-puno ng fireworks display. Ang mga INC nagdiwang ng New Year. Nasa Pasugo Magazine nila yan. Ito Pasugo Magazine nila. Pakita ko sa inyo ang Pasugo Magazine. Pasugo Magazine, January 1971, page 1. We Church of Christ, Iglesia ni Cristo members also greet one another and our Philomene, Happy New Year with all the sincerity. So, kung ang argumento nila, walang mabasa sa Biblia na ang mga apostolis ay nagdiwang ng Christmas, bakit? May mabasa ba sa Biblia na ang mga apostolis nagdiwang ng New Year? Kaya, balik sa kanila. Ikalawa, ito pa bang banat nila, mga kapatid, na ang Kapaskuhan ay sa pagano? Bakit gumamit sila ng fireworks display? Di ba nila alam na ang fireworks display, mga kapatid, kahit na ang New Year, ay isang pagdiriwang yan sa mga pagano noon pa man? Tingnan niyo ang aklat na ang pamagat ay Pagan Custom sa page 48. Ito ang mabasa. New Year's is one of the oldest and most universal of all pagan traditions. See? Universal of all pagans tradition. Ito pa, tuwing January, sa Diyos-Diyosan na si Janos, imposible din nila yan alam. Ito, The World Book Encyclopedia Volume 13, page 1960. Ito mabasa natin. New Year's Day, early customs. If the earliest of the ancient nations had customs that celebrated New Year's Day. In ancient Rome, the first day of the year was given over honoring Janus, the god of gate, and door and beginnings and endings. The month of January was named after this god. Di ba nila yan alam? At hindi lang, ibalik natin, mga kapatid, alam nyo ba na ang mga ministro ni Felix Manalo, imposible na tira ng tira, noon pa man sa mga taong 1952, meron na silang pagdiwang ng Kapaskuhan. Ito, pakita natin Pasugo Magazine nila. Pasugo Magazine sa 1952, page 69, si Pedro Reyes Villanueva, ang Paskong Kristiyano, kung may aginaldong dapat tanggapin, ito ay si Kristong sumilang sa bilin. Binanggit pa nila yung pagsilang sa bilin. So, baka sabihin nila, hindi, kotisyon naman yan. Ipakita natin ang original na pahina. Ito ang original na pahina na ang may akda ay si Pedro Reyes Villanueva, ang Paskong Kristiyano. So, ibig sabihin, mga kapatid, bago nila tinira ang Pasko ng Simbahang Katoliko na sa pagano, kuno, ay ipinagdiwang na ito noong mga taong 1950 sa iglesia. Ito pa, kay Emiliano Emiliano Agustin. December 1956, page 10. Ang Pasko natin, sumilang si Jesus sa abang sabsaban. Tinubos tayo sa dilim ng buhay. Si Jesus ang ating Pasko, ang kapayapaang dapat matamo. Pagkatapos sabihin ng mga ministro, sa pagano yan, may Pasko natin. Pakita ko sa inyo yung
original din. Ito, sa Pasugo Magazine nila, ni Emiliano ay Agustin, ang Pasko natin, bakit nag-expire na? Kailan ba pinagdiwang ninyo? Hindi lang yan. Aguinaldo. Ito pa. Pasugo Magazine sa Iglesia ni Cristo, 1954. Ang Aguinaldo ni Ingkong Pasio. Ang may akda nito, kwento ni kapatid na Pedro Reyes Villanueva. Ose, may pa-Aguinaldo pa sila. Ang tanong, dahil binanggit nila yung Aguinaldo, ano ba ang ibig sabihin ng Aguinaldo? O, tingnan nyo sa online. Ano yung ibig sabihin ng Aguinaldo? Ito ang mabasa sa, sandali, ito ang mabasa mga kapatid sa online. O, Aguinaldo. Ano yan? A gift given at Christmas or at the feast of the Epiphany. Oh, so yun ang ibig sabihin ng Aguinaldo. Napakalinaw, may pa-Aguinaldo, ang Ginaldo pa sila. O, dagdag pa sa Pasugo Magazine, 1957. Ito ang mabasa natin sa Pasugo Magazine, 1957, mga kapatid. At Pasko na naman. O, see? At Pasko na naman. Okay, sandali, adjust natin para mabasa lahat. Okay. At Pasko na naman. At Pasko na naman. Nagsabit ng parol sa mga bintana. Naghanda ang mga tao ng mga pagkaing sagana-sagana. Nagsuot ng hiyas ang mga dalaga at ang mga binata. Nagdiwang ang lahat buwat sa mga lulo hanggang sa mga bata. Magbuwat sa ngayon at hanggang sa mga bayat, mga lunsod, at ipinagdiwang ang kapanganakan sa taong kay Hesus sa kanilang puso. Ito'y pagkabanal sa harap ng Diyos. O, pakita natin yung original sa pasugo nila. Posible di alam yan sa mga ministro. Nasa pasugo nila yan. O, ang at Pasko na naman. So, yung mga tao na yan, ang INC nagdiwang ng Pasko. Ito pa, Disyembre 1957, sa Pasugo Magazine. Tapos, tira ng tira na ang Pasko ay sa pagano. Ito, ang diwa ng Pasko ay kapangyarihan ng mundong maglunoy sa lusak ng buhay, mabuting balita, kinalulugdan, pagsilang ni Jesus sa abang sabsaban. Okay lang, isinilang ang ating Panginoong Jesus sa abang sabsaban. Kaya tira ng tira ang mga ngaral sa INC, pero di nila alam, noon pa man, nasa Pasugo Magazine nila, sila si Ranio Manalo, yung mga kasamang mga ministro, sila si Teopilo Ramos. Tingnan niyo, may Happy New Year pa, may Christmas, may Santa Claus pa doon sa likuran nila. Nasa Pasugo Magazine nila yan. Imposible di nila yan alam, di po ba? Na ganun pala. At eto pa, sa Pasugo Magazine nila, mga kapatid, tira ng tira. May binanggit na naman na Pasko. Sa Pasugo Magazine nila yan. Dami pa na mga Pasugo Magazine. Ito pa, sabi nila, ang Pasko daw ay Pasko ng mga pagano. Pero tingnan niyo, Disyembre 1952, page 64, ni Pedro Reyes Villanueva, ang Pasko ng Kristiyano. Kung may aginaldong dapat tanggapin, ito'y si Kristong sumilang sa bilin. Aginaldo na naman ang binanggit. So, napakalinaw mga kapatid na
noon pa man ay nagdiwang sila ng Pasko. Oh. Ito pa, sa Pasugo Magazine nila na Xerox ko. Oh, ito ang mga kita natin, malapit na ang Pasko. Mamimili hanggang sa Pasugo ito may commercial pa sila noon hanggang maaga. Maaari ngayon sa bagong damit na panininda ni na kapatid na Pilar Reyes. Oh, see? May commercial pa sila. Pagkatapos, grabe ang banat nila sa Pasko, Pasugo, January 1968. Ito ang lumabas sa picture sa kanilang Pasugo. Napansin niyo? Oh, nasa Iranyo Manalo dyan. Nasa sila si Sandoval. Oh, sila si Teofilo Ramos. Pero nakita niyo yung may kulay pula? Oh, di ba may Merry Christmas? Merry Christmas ang nakasulat. Pero, grabe ang kanilang atake. Oh. Grabe ang kanilang atake, mga kapatid. Oh, sabi ni Tropang BTV, kailan nilagay si Santa Claus sa likod nila kung di December 25? Alang na November 2 yan. No? Kapatid, hindi as November to. Nasa Pasugo Magazine nila yan. Kaya, pilit siguro nilang kinakalimutan, ngunit swerte lamang na may mga kopya tayo sa mga Pasugo Magazine nila. At dami ng mga pangyayaring debate sa Iglesia ni Cristo, pero itong paksa kaugnay sa kapanganakan sa ating Panginoong Jesucristo at Pasko, wala pang naganap na debate nito. Kaya kung willing ang mga ministro ni Felix Manalo na ito ang paksa, maganda. Dahil marami pang Pasugo Magazine na hindi ko ginamit dito at gagamitin lang natin sa debate. So, kayon, pabot natin dahil noon si Cesar Sineta kasi mga kapatid, no, nagsasabi na gusto niyang makipagdebate pero nawala bigla si Sineta. So kayo, sangayon ba kayo na hinihintay natin si Indasan, Ustad si Indasan din, sa hamon niya na makipagdebate? Sana mag-communicate si Ustad si Indasan sa Islam. Okay ba kayo na itong Pasko na para sa iglesia ay sa mga pagano, gawin nating paksa kung haharap man ang ministro o kaya si Sandoval mismo. No? Kaya ba ni Sandoval na nagbigay siya ng kondisyon ni Eli Soriano noon? O di, magbigay tayo ng kondisyon ni Sandoval. Kaya ba ni Sandoval makipagharapan? Michael Sandoval, makipagharapan sa kondisyon na. Ito kondisyon natin. Walang tutulong bawat isa sa atin. Wala yung tagabigay ng aklat. Sangayon ba kayo na yon ang gawin natin na harapan? Sa palagay ninyo? Mag-comment kayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito yung lingkod, Brother Windel Talibong. To make his message known is our responsibility.